Kung titingnan ho natin ang listahan, Bato de la Rosa, Bongo, Marcoleta Rodante, Marcos Aimee, and Camille Villar. Kung manalo tong walong to, sabihin natin manalo tong walo, sure ball mo na mga kababayan na madidismiss ang impeachment complaint. Eto ngayon, meron hong allegation. Okay, again, this is an alleged document na umiikot ngayon sa social media. Ang sinasabi ho nila, eto daw ay sample ballot ng Iglesia ni Cristo. Okay, tingnan natin. Although hindi natin hindi natin ma-verify yung impormasyon na yan kasi wala akong formal na announcement na nanggaling sa INC. Hanggang ngayon, tahimik pa rin ho sila dito sa kumalat na sample ballot na ito. But, mga kababayan, hindi rin ho sila nagko-comment. So, we don't know. Does silence mean yes? Or does silence mean we don't know yet? Pero mga kababayan, isang tabi ho muna natin if this is authentic or not. Pag-usapan na lang ho muna natin yung laman. Sabihin na ho natin na totoo. Kung titingnan ho natin ang listahan, Bato de la Rosa, Bongo, Marcoleta Rodante, Marcos Aimee, and Camille Villar. So kung totoo ho ito, obviously, yung mga nasa sample ballot na ito ay karamihan miyembro or sympathizers ng mga Duterte o miyembro ng partido ng Duterte. Ngayon, meron tayong tatlong naiiba. Alin ang naiba? Isipin ko, alin ang naiba? Ayun. Unahin natin kay Pia Cayetano. Si Pia Cayetano po, mga kababayan, has long been known as a friend of the Dutertes. Lalong-lalo na pagdating sa kapag binabati ko sa mga Duterte, isa ho siya sa mga unang nagtatanggol. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang kanilang koneksyon, hindi ko alam kung gaano kalalim ang kanilang pagkakaibigan, at I'm sure alam din naman ho yan ni PBBM. So, we're pretty sure na si Pia Cayetano will be supportive of Sara Duterte. Ngayon, Bong Revilla. Isa pa yan, si Bong Revilla. Si Bong Revilla po ang current president ng Lakas CMD. At si Bong Revilla po ay alam na natin na isa sa mga noon pa man, no? Alam na natin kaalyansa siya ng mga Duterte. Noon pa man. At dito ho sa impeachment complaint na i-file ng Kamara de Representante, yung pamilya ho niya hindi pumirma sa impeachment. And wala ho siyang dahilan para hindi pumirma. Kasi yung kanilang chairman sa Lakas CMD ay si Martin Romualdez. At sino ba ang laging tinatarget na siraan ni Sara Duterte? Di ba si Martin Romualdez? So, it's quite interesting na yung pamilya ni Bong Revilla ay hindi pumirma sa impeachment. So, something else must be happening behind the scenes. Alam nyo, ang surprise sa akin, mga kababayan, si Bam Aquino. Siya ho ang surprise, si Bam Aquino. Bakit? Kasi out of the blue. Di ba parang eto Duterte. Tapos biglang Bam Aquino. Di ba? And may mga chismis na kumakalat, na kwento ho ito sa akin na isa sa ating mga kaibigan nung nakausap natin siya. Meron nung kwento, again kwento lang ho ito, hindi ko sinasabing ito ay fact, pero according to the chismis going around, sa chismis po na umiikot sa social media, nagkaroon daw ho ng secret agreement sa pagitan ng Duterte PDP at ni Bam Aquino. At iba pong teorya, mga kababayan, yung nanay daw kasi ni Bam Aquino ay galing ng Davao. May ganun. Ano yung secret agreement? Pumayag ka na huwag i-impeach si Sara Duterte at isasama ka namin sa mga i-endorse namin. Yun yung secret agreement. Yan. Na kung titignan nyo, mga kababayan, imposible ba mangyari yun? Hindi. At kung papansinin nyo, mga kababayan, bigla siyang pumasok sa survey, di ba? So sa mga Duterte-aligned surveys, bigla siyang umakyat. Parang merong pagkukondisyon na nagaganap .
Oo, parang may mind conditioning na nagaganap. Think about it, mga kababayan. Kung manalo tong 8 to, sabihin natin manalo tong 8. 5 ho dito incumbent. Ang mga bagong papasok, 3. Plus, yung mga alam nating kaalyado na ni Sara Duterte sa House. Robin Hood Padilla, Joel Villanueva. So meron ka ng 10. Sure ball mo na, mga kababayan, na madidismiss ang impeachment complaint. Si Cayetano, meron ka ng 11. Sure ball ka na. Am I saying na totoo yung itong lineup na to? Hindi. Sinasabi ko lang, kung totoo ito, hindi na ho tayo magtataka kasi yun ang gusto ng iglesia. But again, it still begs to be confirmed. Actually nga, nakakatawa ito since na-mention si Falsis. Si Jesus Falsis. Kakamping yan. Hardcore kakamping yan, guys. Anong sinabi ni Falsis? Sinabi ni Falsis, mga kababayan, inyo na raw si Bam Aquino. Sabi. Kasi nag-comment siya doon sa yung sample ballot ng INC. Sabi ni Jesus Falsis, inyo na si Bam, amin na si Kiko. Sabi niya. Alam nyo, mga kababayan, without anyone realizing it, endorsement na nakuha ni Kiko galing kay Governor Gwen, rekta po siyang ikinakabit nito kay PBBM. Rekta ho yan, guys. Huwag nyo kakalimutan, ang tagapagtanggol ho ngayon ni Governor Gwen ay si Presidente. So kung itinaas niya ang kamay ni Kiko Pangilinan, ibig sabihin, baka siya na yung pang-11 ng alyansa. Kasi kanina, mga kababayan, tinatanong ko si Yusek Claire, bakit daw hindi na binabanggit yung pangalan ni Camille Villar? Ito yung sagot. Good morning po ulit. I'm sorry, Yusek, for bringing this up again. Regarding doon sa ilang ulit ng hindi pagkakabanggit ng Pangulo, doon sa pangalan ni Congresswoman Camille Villar sa mga nakaraang campaign sorties. Malapit nang matapos yung pangangampanya. Ano bang status ni Congresswoman Camille sa Pangulo? Naroon pa po ba yung iwala? Bahagi pa rin siya ng alyansa? Unang-una po, ang Pangulo po, ang nais niya na makasama sa gobyerno ay mga taong tapat sa tao, tapat sa tungkulin, at hindi pansarili ang inuuna. Pinili po ng Pangulo ang mga senatorables po sa alyansa, dahil yun po ang kanyang paniniwala. Kung meron po man na hindi makakatugon sa ganitong klase ng kanyang paniniwala na maging tapat sa tao, maging tapat sa taong bayan, ang tiwala pong iyon ay maaaring mawala. Sorry ma'am, what do you mean by that? Was it a deliberate effort from the President not to mention the name of Representative Camille Villar dun sa sunod-sunod na mga proclamation rally? Ang hindi po niya pagbanggit sa akin natatandaan ay yung nangyari sa Cebu, ang pinakahuli. Pero kung ano man po ang paano niya itong nagawa o paano niyang hindi nabanggit ang pangalan ni Camille Villar, tingin ko po ay nasa Pangulo po yun. Wala po tayong personal knowledge kung ano man po yung kanya nasa sa isip o nasa kanyang damdamin noong mga oras na yon. Pero meron po bang nabanggit si Presidente personally kung ano po yung tingin niya ngayon dun sa status ni Representative Villar? Sa akin po, personally, wala. Tanungin po natin kung meron po kay Congressman Toby. Alam niyo, mga kababayan, ano ho ba yung goal ni PBBM nung una? Ano ho ba yung kanyang slogan, campaign slogan noong 2022? Wag ho nating kalimutan. Ang kanya hong campaign slogan ay, sama-sama tayong babangon muli. Ibig sabihin, kahit anong kulay mo, kahit anong politika mo, sama-sama tayong babangon muli. Kaya nga nagkaroon ng alyansa ang Duterte at Marcos during that time. At ang hope, inaasahan natin, ay makikipagtulungan din ng mga kakamping. To which, mga kababayan, hindi naman nagkulang si PBBM sa kanyang effort para mag-reach out sa mga dilawan. Ngayon, pinili ng mga Duterte na kumalas doon sa unity na yun. Bakit? Kasi ang gusto nila, sila yung mamuno. Nagkagulo-gulo ulit dahil sa kanila.